Hello mga ka-sugarcane farmers! Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang paraan at bayaran ng karga tapas ng tubo. Natutunan ko lang din ito kung kaya't gusto kong ipamahagi lalo na sa mga baguhan nating kasama sa industriya ng sugarcane farming. Pero bago yan, alamin muna natin kung may tatanggap na ba ng ating na-harvest na mga tubo. Kung kaya't, simulan natin sa isang tanong. Kailan ba nagsisimula ang mga centrals sa pagtanggap ng ating na-harvest na tubo? Ang buwan ng September ay karaniwang simula ng crop year o crop season ng karamihang sugarcane millers o centrals sa bansa at ito ay magtatapos sa buwan ng June ng sumunod na taon. Sa loob ng 10 buwan na ito ay tumatanggap ang mga centrals ng tubo for milling upang gawing asukal o raw sugar na siyang binebenta sa merkado. Kaya naman, sa panahong ito, nakasunod ang lahat ng mga sugarcane farmers sa pagha-harvest ng kani-kanilang tubuhan. Ngayon, pag-uusapan na natin ang dalawang pamamaraan ng pag-harvest at pagkakarga ng tubo pati na ang katumbas na bayaran sa paggawa nito. Una ay ang paggamit ng sugarcane harvester. Ito ay magagamit sa patag na tubuhan at karaniwang ginagamit ng mga malalaking farms o hasyenda. Meron nito ang ibang centrals na siya ring ino-offer as support sa mga planters na makapag-supply ng madamihang tonelada ng tubo sa kanilang central. Kung ang gastos sa paggamit naman nito ang pag-uusapan, ay ganito. Kung isa ka sa mga malalaking farms na nakapag-invest na ng cane harvester at dump truck na katandem nito, ang magiging cost of harvesting and loading ay base sa iyong actual cost na capital cost, repairs and maintenance, fuel, and labor. Pero kung ang napili mong central ang magbibigay nito sa iyo as support, meron din itong corresponding cost package per ton which includes move and demove, capital cost, repairs and maintenance, fuel, and labor na adjusted na ng subsidy dahil sa volume na pwede mong ma-deliver sa kanila. Ang ikalawang paraan ng pag-harvest ay paggamit ng mga tapaseros. Ito ang tradisyonal at karaniwang paraan ng pag-harvest at paglo-load na kung saan tao ang magtatapas at magkakarga ng tubo sa truck. May 3 angkop na pamamaraan at bayaran upang maisakatuparan ang trabahong tinatawag na karga tapas. Una ay ang net weight na per ton o per tonel. Sa kasunduang ito, ang grupo ng tapasero ay binubuo ng hindi bababa sa 6 na pinangunguluhan ng isang leader na siyang nagdidikta ng kanilang kilos upang mabilis nilang mapuno ang isang truck. Sa ganitong paraan, pantay ang bayad ng bawat miyembro kung kaya't mabilisan at pantay ang kilos ng bawat isa. Ang oras ng pagsisimula at pagtatapos ay pinagkakasunduan ng bawat isa.
Sa aming area, ang rate ay naglalaro sa 400 to 450 peso per ton, depende sa hirap at layo ng lalakarin. Kung may truck na kakargahan, depende na rin sa may-ari ang pakain at pakape sa mga ito. Pangalawa ay per bundle o kamada. Sa kasunduan namang ito ay binabayaran ang isang tapasero ayon sa dami ng bundle o kamada na kanyang nagawa. Hindi kailangang magkagrupo ang tapasero. Hawak lang din nila ang kani-kanilang oras sa pagsisimula at pagtatapos sa isang araw. Angkop ito sa mga taong may alagang hayop at iba pang gawain sa bukid. Kadalasang may-ari o taong pinagkatiwalaan ng farm ang nagdidikta at namumuno sa kanila. Sa aming area, ang rate nito ay naglalaro sa 3 to 6 peso per bundle na nagtitimbang ng 25 to 30 kilograms. Ang pagkakarga naman nito sa truck ay base sa arawan o tonelada, depende na rin sa napagkasunduan ng mga tao at may-ari. Ang pangatlo ay arawan. Sa kasunduan namang ito ay babayaran ang mga tapasero sa mga araw na kanilang pinagtatrabahuan. Ang kilos at bilis ng karga tapas ng mga tao ay nakadepende sa sitwasyon ng tubuhan. Ang madamo, matirik na lupa, mahirap na daan at mainit na araw ay nakakabagal ng kilos at pag-ikot ng isang tapasero, lalo na kung arawan. Kung mismong tapasero ang tatanungin, alin sa mga ito ang mainam na kasunduan para sa kanya bilang isang tapasero? Hanggang dito na lang po muna tayo at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.